Inilagay na ng Cavaliers sina Dean Wade at Isaac Okoro sa kanilang trading block. Ito yung kanilang ipapadala para makatanggap sila ng panibagong rotational player para sa kanilang kupunan. Mariing iginiit mismo ng Cavaliers na hindi nila i-trade si Allen, si Mobley, si Garland o si Mitchell. Mananatiling magkasama ang apat na yon sa kanilang kupunan. Patungkol naman kay Dean Wade at kay Okoro, nagkakaroon po sila ng traction sa NBA trade market pero wala pa namang team ang nagpapakita ng interest sa kanila. Ang team na gusto ring magkaroon ng pagbabago sa kanilang rotation, sa kanilang bangko. Definitely hindi naman naging masama ang kanilang performance sa Cavaliers. Sadyang naghahanap lang ng panibagong player ang Cavs para gamitin. Hindi naman napigilan ni Rick Carlisle na ipagtanggol si Scott Foster pagkatapos ng Game 4. Ayon pa mismo kay Rick Carlisle ng Indiana Pacers, itong Scott Foster ay kanyang kilala sa loob ng 30 years sa NBA at ito raw ay kabilang sa mga magagaling na official o referee sa liga. Kaya hindi niya naiintindihan ang mga pinangbabato ng mga NBA fans na rumors patungkol sa kanya na siya ay isang NBA Series extender o kung siya ba'y kumakampi sa OKC Thunder. Kahit na yun ay kalaban pa ng team ni Rick Carlisle ay hindi yun pipigil sa kanyang ipagtanggol itong si Scott Foster. At ayon pa sa kanya, hindi raw ito patas at hindi makatarungan kung ano man daw ang sinasabi o pangbabash ng mga NBA fans at ng netizen kay Scott Foster. Totally pinagkakatiwalaan pa rin po ni Rick Carlisle itong Scott Foster na kahit na minsan ay parang malaking question na ang pag-o-officiate nito laban sa kanila. Saan ka kampihan na? OKC o Indiana Pacers? Sa mga gustong tumalpak dyan, magparehistro muna. Gamitin ang ating promo code at sa first time deposit ninyo, posibleng dumoble dahil sa malaking bonus na ibibigay sa inyo. Nasa comment section lang po ang link. Samantala, number 1 naman sa ngayon ang Miami Heat na posibleng bagsakan ni Russell Westbrook, pangalawa ang Dallas Mavericks, pangatlo ang Kings, sumunod ang Golden State Warriors, Orlando Magic, Oklahoma, Tel Aviv, at yung panghuli ang Toronto Raptors. Pero bakit nga ba number 1 itong Miami Heat? Dahil sa ngayon ay gusto nilang mag-trade. Nais nilang bigyan ng backup sina Bam Adebayo and Tyler Hero. Kanilang nakita na hindi talaga sapat ang kakayahan ng dalawang ito kung hindi sila maghahanap ng pangatlong option para sa kanilang kupunan. Definitely mayroon silang Andrew Wiggins pero na-stuck pa si Andrew Wiggins sa kanyang papel sa Golden State Warriors. Masyado naging komportable si Andrew Wiggins doon. In fairness, mayroong mga laban talaga na sinusubukan ni Andrew Wiggins na matulungan ito Miami Heat, ngunit hindi pa talaga sapat. Kaya sa ngayon, itong katangian ni Russell Westbrook at kung paano siya maglaro ay suwak na suwak sa kultura ng Miami Heat mga idol. Sa kabilang banda, patungkol naman kay Andrew Wiggins, sa ngayon ay hindi pa kumbinsido ang mga eksperto at mga NBA insider na siya'y magtatagal sa Miami Heat. Angkop na angkop kasi siyang isama sa mga trade package kung susubukang mag-trade ng Miami Heat. Considering na itong si Russell Westbrook ay pwede namang makuha ng Miami Heat via free agency.